Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Elijah Paul John Valdez. At welcome sa ating daily devotions. Ang ating verse for the day nasa Santiago, chapter 2, verse 14 to 26. Sinasabi dito na, mga kapatid, ano ang mapapala ng isang tao kung sabihin niyang siya ay may pananampalataya, ngunit hindi naman niya ito pinatutunayan sa gawa? Maililigtas ba siya ng ganong uri ng pananampalataya? Halimbawa, may isang kapatid na walang may suot at walang makain. Kung sasabihin niya sa kanya, "Patnubayan ka nawa ng Diyos, magbihis ka at magpakabusog," ngunit hindi naman ninyo siya bibigyan ng kanyang kailangan, may mabuti bang maidudulot sa kanya yon? Gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Ngunit may nagsasabi, "May pananampalataya ka at may gawa naman ako. Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang walang kasamang gawa, at ipakikita ko naman sa iyo ang aking pananampalataya sa pamamagitan ng aking mga gawa." Sumasampalataya ka na ang Diyos ay isa, hindi ba? Mabuti yan. Ang mga demonyo man ay sumasampalataya rin at nanginginig pa. Isa kang hangal. Nais mo pa bang patunayan ko sa iyo na walang kabuluhan ang pananampalatayang walang kasamang gawa? Ang ating amang si Abraham ay kinalugdan ng Diyos dahil sa kanyang mga gawa. Nang ihandog niya sa dambana ang anak niyang si Isaac, hindi ba? Dito ay makikita mong magkalakip ang kanyang pananampalataya at mga gawa, at naging ganap ang kanyang pananampalataya dahil sa kanyang mga gawa. Natupad ang sinasabi ng kasulatan, si Abraham ay sumasampalataya sa Diyos. Dahil dito, siya'y itinuring ng Diyos bilang isang taong matuwid at tinawag siyang kaibigan ng Diyos. Diyan ninyo makikita na itinuturing na matuwid ang isang tao dahil sa kanyang mga gawa at di dahil sa kanyang pananampalataya lamang. Gayon din si Rahab, ang babaeng bayaran. Pinatuloy niya ang mga espiya ng Israel at itinuro pa sa kanila ang ibang daan upang sila'y makatakas. Dahil sa ginawa niyang iyon, siya ay tinanggap bilang matuwid. Patay ang katawang walang espiritu, kaya hindi naman patay ang pananampalatayang walang gawa. Ang pananampalataya ay maaaring magalok ng direksyon sa buhay sa pamamagitan ng pagbibigay ng patnubay, inspirasyon, at pakiramdam na layunin na umantong sa mga individual na magtiwala sa mas mataas na kapangyarihan para sa patnubay at direksyon. Maaari din itong magbigay ng lakas upang matiis ang mga paghihirap at mapanatili ang pag-asa sa panahon ng mahihirap na panahon. Ang pahayag na ang pagsunod ay lumalakad sa direksyong iyon ay nagpapahiwatig na ang pagsunod ay nasasangkot ng aktibong paglipat patungo sa isang tiyak na layunin o ninanais na resulta. Minumungkahi nito na ang pagsunod ay hindi isang passive state, kundi aktibong proseso ng pagsunod bilang isang landas o direksyon, kadalasan patungo sa isang bagay na itinuturing na mabuti o kanais-nais. Ang pahayag ng pananampalataya at pagsunod ay dalawang panig ng parehong barya. Ito ay nagpapahiwatig na ang tunay na pananampalataya ay natural na humahantong sa at ipinapakita sa pamamagitan ng pagsunod. Ang pagsunod sa kontekstong ito ay hindi lamang pagsunod sa mga alituntunin, ngunit sa halip ay isang tugon sa isang pinaghihinalang otoridad o katotohanan. Ito ang praktikal na pagpapahayag ng paniniwala at pagtitiwala. Ang pagpapakita ng pananampalataya sa pamamagitan ng mga aksyon, ito ay nangangahulugan ng pagpapakita ng iyong mga paniniwala sa kung paano ka mamuhay at kumilos. Hindi lamang sa pagsasabi ng mga ito sa kanila sa salita, kabilang din dito ang pagkilos sa mga paraan na naaayon sa iyong pananampalataya, tulad ng pagsasagawa ng kahabagan, paglilingkod sa iba at pamumuhay na may integridad. Sa pangkalahatan, ito ay tungkol sa pagpayag sa iyong mga aksyon na magsalita ng mas malakas kaysa sa iyong mga salita. Ang pahayag na maging Abraham, hindi tulad ng mga demonyo na naniniwala lamang. Ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng pananampalataya na sinasamahan ng pagkilos at pagsunod, hindi lamang ng intelektual na pagsang-ayon. Ang pananampalataya ni Abraham ay ipinakita sa pamamagitan ng pagsunod sa mga utos ng Diyos, habang ang paniniwala ng mga demonyo sa pag-iral ng Diyos ay hindi isinasalin sa pagsunod o kaligtasan. Upang makumpleto ang iyong pananampalataya sa pagiging mabait at mapagmahal, ito ay tumugon sa aktibong pagpapakita ng habag at empatya
sa iyong pang-araw-araw na buhay. Dahil dito ay direktang pagpapahayag ng pag-ibig ng Diyos. Kabilang dito ang pagtrato sa lahat ng may paggalang, pagkasagawa ng pagpapatawad, at pag-abot sa mga nangangailangan. Tandaan na ang pananampalataya at pag-ibig ay magkaugnay, na may pananampalataya na ipinahahayag sa pamamagitan ng pag-ibig at kabaitan. Muli, ako ang inyong lingkod, Elijah Paul John Valdez. Dito na nagtatapos ang aking daily devotions.